Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abayawa. Ngayon po ay June 17, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ang hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas sa kanilang mga cellphones, sa kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakikinig nawa at loobin ni Abayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng abutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang ating pupaksa sa hapon po ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. Yung ating paksa, hindi doon sa unang Korinto 13, 1 hanggang 13, pag-ibig ay nakahihigit sa lahat ng kaloob. Tayo po ay kalawang bahagi na. Magandang hapon. Brad Wilfredo Bedes. At ganon din ang kanyang mga magulang na si Brad Pedro at Dominga Bedes. Magandang hapon po. Brad San Rotoni, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Noli Tongkua, Brad Emiliano Umali, Sister Ging Makar, Chris De La Cruz Kim, Cecil Manyoso, Shirley Ragarisa, magandang hapon. Ang oras na ho natin ay alas 4:27 na. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon. Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Fortunato Juarez, magandang hapon. Leonardo Corsiga, alas 4:28 na po ang oras natin. Rosly Bandoho, at sa lahat po ng mga nakakapanood, Joel Suela, Sister Vivian Bando Mana, Brad Jesse Juarez, magandang hapon sa inyo. Lisa Indenibli Corsiga, so yung ating paksa kahapon ay hinggil po dito sa unang Korinto 13, no? So nagpasimula tayo doon sa 13:1. Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel,
Ngunit wala naman akong pag-ibig para lang akong batingaw na umaalingaw o pompiyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong magayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat kuman ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay kuman ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong makapala. Jenmer Corsiga. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid. Alas 4:30 na. Ayan. So, yung salitang pag-ibig kasi kung panglamang aspeto, makikita natin may pag-ibig ko kasing paimbabaw. Brad Fernando Promevo Abellera. Yung bang nakikita natin ngayon sa kasalukuyan, halimbawa katulad mo noong conflict, bakit ba merong giyera? Bakit ba merong giyera sa Russia, Ukraine, Israel, Iran, Israel, Palestine? Ano ba ang dahilan? Yung mga Myanmar, Sudan, Ethiopia, Middle East, North Africa, may mga conflict, ano ba ang dahilan? Kasi kung titingnan mo natin sa banal na kasulatan dito sa ating paksa o tema, ipapapansin natin na wala ko yung pag-ibig. Walang naiisip ang maraming tao. Meron ng bansa na wala siyang ibang iniisip kundi ang pumatay. Wala siyang iniisip kundi manira. Itsura lang po ng laman. Sa kanya, magmula noong siya ay maging bansa, talagang sabi nga gagawa siya ng pagkakataon para makapanira. Sino po ba yung Hamas na tinutukoy? Ito nga nakikita natin ngayong giyera between Israel at saka yung Iran. Ayan, may kapatiran tayo dyan sa Israel. Makikita natin ang mga properties na nawawasak, buhay na nawawala. Basta yung kanyang ideolohiya. Dito sa Kawikaan, merong binabanggit dito sa Gis 12. Sabi niya, yung ang galit, nagpapasimula ng kaguluhan. Yun daw pagkamuhi, nagbubunsod ng alitan. Kawikaan 10:12 ito. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. O yung daw pag-ibig, tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalansan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Jen L. Juarez, Melchor Pasis. So, sa nakikita natin ngayon na sitwasyon ng buong mundo, buong mundo. Sabi nga natin, bakit ba nag-aarmas ang bawat bansa? Meron siyang iniingatang pangsarili.
Kumbaga, uh, pinoproteksyonan niya yung kanyang sariling bansa sa pwedeng manakop, pwedeng sumira. At talaga namang nag-aandaan. Bagamat mayroong mga bansa na walang mga sundalo, meron mo yan. Wala silang pakialam dyan sa digmaan. Pero kalimitan, puro may digmaan. Sa nakikita natin, bakit ba maraming paghihiwalay na nangyayari? Tingnan ninyo dun sa pagkakasal sa mga relihiyon. Ikinasal sa Iglesia ni Cristo, ikinasal sa Katoliko. Meron niyang binabasang kasulatan o Biblia na sinasabi. Nagbabasa yung pari tungkol doon sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae. Pero kalauna, naghihiwalay. Anong dahilan? May pag-ibig ko ba? Kung tutuusin, itinali sila. Tinanin nyo sa Katolisismo. Meron niyang tali. Ibang itatali yung lalaki at saka babae. May sing-sing pa. May kopa. Kung ano-anong mga ritual. Pero naghihiwalay din. Itinali ba sila ng salitang pag-ibig? Bukang bibig ng mga relihiyon yung salitang pag-ibig. Pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa mga kapatid. Di ba? Bukang bibig yung salitang pag-ibig. Tatandaan natin ang paksaw natin ay para doon sa kaalaman. Ayan. Pag-ibig ay nakahigit sa lahat ng kaloob. Ibig sabihin, yung ating naging pangangaral kahapon, kahit na ang wika ikaw ay may kaloob, pananampalataya, pero wala yung pag-ibig, wala rin saysay, wala rin So bakit? Ano nagiging dahilan? Bakit naghihiwalay yung mag-asawa? Magulang sa anak. Merong mag-asawa na nagpapatayan. Di ba? Sa relihiyon, ganun din. Merong dati magkakasama, dumating yung 5 hanggang 10 taon, naghihiwalay din. Asan yung pag-ibig? Brad Nol Itongkua, Brad Nel Umali, Esther Vivian Mana, yung tali sa kasal ay bail. Ayan. Brad Rodelio Naba. So nakita natin anong klaseng pag-ibig yung sinasabi ng kasulatan at pag-ibig na kinapulatan nating mga tao. Paul Hernandez, meron pala tayong bisita. So, doon pala makikita natin malaki ang diferensya. Kasi nga naman, kung susundin natin yung salitang pag-ibig dito sa kasulatan, may iwasan yung away, may iwasan yung gulo, may iwasan yung digmaan kung masusunod. Kaso nga lamang talagang hindi mangyayari dahil sa mga Muslim, iba naman yung kanilang sinusunod, yung kanilang Quran. Sa kanila, katulad nung sinasabi ng mga Arab countries tungkol sa Israel, na gusto talaga nilang mawala ang Israel. Mawala, annihilate, kumbaga talagang pinagtutulong-tulungan na para mawala. Bakit ganun na lamang ang galit ng mga Arab countries? Iran, Palestine, isang maliit na bayan lang yan kung tutuusin o bansa. Pero gano'n na lamang meron mang pag-ibig, wala ho.
So, nakikita natin ngayon sa nangyayari sa mundong ito, yung sinasabi nga na talagang itong mundong ito ay nakahilig sa masama. Palibasa o nasa laman. No? So, dito sa unang Korinto, ang sabi dito, sa 13:4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod o yung sakeret, no? Mapagpahinuhod, sabi niya. Sabi dito sa pangalawang Korinto sa 1:6, sa kilinisan, sa kalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Meron palang pag-ibig na pakunwari. Meron no. Pero mo, unang taon, dalawang taon, masaya yung mag-asawa. Masayang nagsasama. Yung ibang aho, sa ilalim pa ng dagat, kinakasal. Pero, paglipas ng ilang panahon, naghihiwalay din. Bakit? Wala ho kasi yung salitang pagpapahinuod. So, ibig sabihin lamang ang susi. Kaya marami hong bansa ang may pakikipagdigma. Siyempre, yan ay yung salaman. Kasi kung meron kang espiritu, ang Diyos ay pag-ibig eh. Kasi tinanin niyo, miski nung unang siglo, makikita niyo na yung karahasan na ng tao yun mismong Diyos na nakitulad sa tao ay pinatay, ipinako sa krus. Ano ba naging kasalanan nung Kristo nung unang siglo? Bakit ganun na lang yung galit ng napakaraming tao? Yung John 3:16 na pagka ikaw ay babago pa lamang mananampalataya, sa uladong mo yan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung salitang sanlibutan doon, pag nilaliman mo, Israel pala. Hindi sa lahat. Sa Israel lamang. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos. Kanino? Sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganda ho nung sitas Brad Fernando Prunevo Bellera, Sister Maria Victoria, LC Umali Masong, Sebastian Juarez. Ang ganda ng talata sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Pero yun, yung pagsinta na yun, yan ay para talaga sa Israel. Hindi yan para sa mga hintil. Yan ay para sa Israel. Kasi pinili niya ang Israel. Ni Jacob pinili niya yung Israel ni Jacob. Bilang kanyang panganay, bilang kanyang anak. Kaya nga may tanong dun sa Kawikaan 30. Ano ang kanyang pangalan? Natanong ang kanyang pangalan ng anak. Na-misunderstood ng marami na yun daw pangalan ng anak, Jesus. Ang pangalan ng anak, Israel. Ang pangalan ng ama, Yahweh. Na-misunderstood do yung 34 ng Kawikaan. Ayan, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Andy Lopena, marami tayong ngayon. Ayan, katulad ng sabi tanong ni Sister Vivian, bakit po for God so loved the world kung mga Hudyo lang, Brad? Kasi tinanin niyo yung Mateo, maganda ko yung tanong. Yung Mateo 10:5 hanggang 6, noong sinasabi na huwag kayong pupunta sa
mga Hintil, sa mga Samaritano, kundi doon sa tupang nawaglit sa bayan ni Israel. Kasi yun lang ang dahilan kung bakit siya nakitulad sa tao. Yan ho yung malalim na kahulugan ng pag-ibig ng John 3:16. Hindi ho yan para sa lahat. Kasi yung salitang kaligtasan, inilalaan yan para doon sa mga Hudyo. Nung magpunta siya rito, kung mapapansin nyo, doon sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, nagpatiuna si Juan. Di ba? Si Juan yung magbabautismo. Para kanino? Para sa Israel lang. Hindi kasama ho yung mga Hintil. Tayo hindi kasama ho ron para sa Israel. Namamali lang kasi ang marami yung salitang sanlibutan. Halimbawa, katulad ng sanlibutan ng unang siglo, kasama ba Pilipinas? Hindi. Sanlibutan yung within the vicinity ng paligid-ligid lamang ng Israel. Yun ang sanlibutan ng unang siglo. So doon pa lamang makikita natin, kung pala ng hindi pala ganun lang pagka ikaw ay nangangaral, akala mo lamang, baka pangaral ka lang. Hindi ho Kaya nga sinasabi nga ni Pablo, malaman mo na lahat, sabi niya. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, sabihin, binigay na sa iyo, nalaman mo na, naintindihan mo na yung mga malalalim. Pero wala kang pag-ibig, wala ring saysay. Wala ring kabuluhan. Kaya ngayon, ang pinapaksaho natin ay ano ba yung pag-ibig? Kasi bukang bibig ng marami yung pag-ibig. Kaya nga binibigyan natin ng halimbawa, kung meron bang pag-ibig, meron bang digmaan? Kung meron bang pag-ibig ang isang mag-asawa, bakit merong paghihiwalay? Bakit merong pag-aaway ang magulang sa anak? Kung merong pag-ibig. Kasi, ang meaning ng pag-ibig, sabi niya, mapagpahinuhod. Sabi ni Pablo, dun sa 2 Korinto 6:6, hindi daw pag-ibig na hindi pakunwari sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod. Gaano ba kalawak yung pagpapahinuhod o yung sufferet? Gaano ba kalawak yun? Baka mamaya yung pagpapahinuhod mo, kapiraso lang. Gaano ba kahaba yung pagpapahinuhod mo? Kaya na maraming bansa ang may digmaan, wala kasi yung salitang pagpapahinuhod. Kaya maraming mag-asawa ang naghihiwalay dahil walang pagpapahinuhod. Kaya maraming pamilya ang nag-aaway sa lupa, wala yung pagpapahinuhod. Di ba? Kasi kung may pagpapahinuhod, wala na tayong marinig na inihabla ng panganay yung bunso dahil sa agawan sa lupa. Kung may pagpapahinuhod o yung sufferet na sinasabi. Pag-ibig na hindi pakunwari. So pinakikita dito ni Pablo na yung kaalaman ng tao pagdating sa salitang pag-ibig, wala sa sinasabi ng kasulatan. Tinanin niyo yung bunga ng Espiritu doon sa Galatia 5:22. Sabi doon, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Nasa una, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod. Di ba yung 13:4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Galatia 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Lahat ng binanggit ho dito sa 5:22, wala ho yan kahit isa sa isang nasa laman.
Pagka ang isang tao ay nasa laman, yung lahat ng binabanggit doon sa 5:22 ng Galacia, kahit isa wala. Walang katuwaan, walang kagalakan, walang kapayapaan, walang pagpapahinuod, walang kagandahang loob, walang kabutihan, wala yung pagtatapat. Niloloko ni pastor si kapatid. Niloloko ni ministro si kapatid. Niloloko ni imam si kapatid. Niloloko ni father si kapatid. Niloloko ni brad si kapatid. Wala yung pagtatapat. Lahat ng reliyon, wala namang pagtatapat. Bakit? Yun ho kasi yung bunga ng Espiritu. Ay, tao ba natin? Tuloy-tuloy yung pangloloko ni pastor, ni ministro, dun sa tinatawag niyang kapatid. Ano yun? Yan ho yung pag-ibig na paimbabaw. Samantala na sinasabi ni Pablo, dun sa 2 Korinto, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Ibig sabihin, kung may pag-ibig na hindi pakunwari, meron ng pag-ibig na pakunwari. Sabi dito sa 1 Pedro 1:22, sabi niya, Ngayon nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalam at taos-puso kayong magmahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Pag-ibig na hindi pakunwari o yung tapat na pagmamahal sa kapatid. Meron ng pag-ibig na pakunwari. Meron ho. Yung nakikita natin na libreng pagkain, pakain, libreng gamutan, libreng ospital, libreng pag-aaral. Pakunwari lang mo yan. Hindi ho totoo yun. Bakit? Saan mo ba galing yung pera na ipinanlilibreng lang? Libreng sasakyan, libreng tirahan ng mga matatanda. Saan galing? Hindi ba sa panloloko? Sa tinatawag nilang mga kapatid. Ikinukwento ko sa inyo, halagang 7 milyon, aircon. Meron niya 7 milyon? Ang laking yaman na nun ah. Para lamang sa aircon. Hindi ba pwede na wala yung aircon? Hindi ba? Matindi ang pangangailangan. Ano? Roma 12:9. Sabi niya, maging lantay ang pag-ibig. Ano yun? Hindi pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Yung walang pagkukunwari. FSB, maging lantay ang pag-ibig. Kamuhian ninyo ang masama, panindigan ng mabuti. Lahat ito kontra. Kontra sa ginagawa ng tao. Bakit? Kasi, yung pag-ibig ng tao, pagpapaimbabaw, mapagkunwari, hindi tapat, hindi totoo, hindi tunay ang pag-ibig.
lahat po ng nasa laman, yung salitang pag-ibig, kapain babawan, Gawal, Jeloy Prince, magandang hapon. Di ba? So doon pa lang ang makikita natin, ang laki ng diferensya, ang laki ng pagka yung definition ng pag-ibig ng nasa laman at pag-ibig ng banal na kasulatan, malayo. Hindi sila magpapanagpo. Kaya sinasabi natin, bakit meron digmaan, bakit may paghihiwalay ng mag-asawa? Girlfriend, boyfriend, sa simula, maayos eh. Hindi ba? Pero pagka dumarating na yung mga konti-konting problema, hiwalayan na. May pag-ibig ba ron? Sasabihin ng mga millennial. Meron ron. Ano nga eh, pag nakakausap at nakakaharap ko siya, talagang may ano eh, sabi na. Pero yung palang naramdaman niya, panglaman. Hindi pala yung sinasabi ng kasulatan. Kasi ang numero uno, na definition ng salitang pag-ibig, pagpapahinuhod. Hanggang saan yung pagpapahinuhod mo? Hanggang saan? Hanggang kailan? Minsan nga, nag-asawa, nagkaroon ng anak, 1 taon pa lang yung bata, nawalan ng trabaho yung lalaki. So ano mangyayari? Away. Wala ng pagkain, walang madede. Yung bata, nasa inyong pagpapahinuhod? Wala. So yun po mga kapatid, lobin po ni Bayawa, ituloy natin bukas. Kahit saan natin tingnan, yung pag-ibig ng laman, hindi magpapanagpo doon sa definition ng pag-ibig sa banal na kasulatan. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid. At halos naman yata lahat ay nabanggit ko na, no? Ayan. Maria Victoria, Gibentek po bro. Andy Lupena. Ayan. Maria Victoria, tama po bro, may pag-ibig sila sa material na bagay. So yun po, login po na Bayawa bukas, ituloy po natin sa lahat. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga naging bisita. Tingnan ninyo, dito sa aking monitor wala na. So, login po, teka, baka makita ko pa. Elsie Masong, ayan. Sister Vivian Bandoman, meron po ditong more than 2 million Muslim inside Israel. Brad, baka di nila alam. Meron yan, merong Muslim doon sa Israel. Marami yung ibang pa niya sa Israel. Napakarami yung mga ibang si Silman Nyoso, puro galit ang nasa puso. Yun nga, yung ating binasa kanina doon sa Kawikaan. Shirley Bandoco Abrera, Rodelio Naba, sino pa? Sige po, lobin po niya Bayawa bukas, ituloy po natin. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan. Sa isang Diyos na aling tagapagligtas sa pangalan ni Bayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna noong panahon at ngayon, magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, panibayawa, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi dito po sa mundong ito.
Mundong punong-puno ng galit, puot, sa kapwa. Ito ho yung mundo. Mundo ng laman ang tawag po dito. Uli maraming salamat kay Abay Awa sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon makarinig ng mga mabuting balita ayon sa kanya. At patuloy na kalooban niya mangyari sa bawat sa atin. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.